Panginoong Hesus, haplusin mo ang aming buhay. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at maisabuhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Mark chapter 7, verses 31 to 37, and I read it for you. Then he returned from the region of Tyre and went by way of Sidon towards the Sea of Galilee in the region of the Decapolis. They brought to him a deaf man who had an impediment in his speech, and they begged him to lay his hand on him. He took him aside in private away from the crowd and put his fingers into his ears, and he spat and touched his tongue. Then looking up to heaven, he sighed and said to him, Ephata, that is, be open. And immediately his ears were opened, his tongue was released, and he spoke plainly. Then Jesus ordered them to tell no one, but the more he ordered them, the more zealously they proclaimed it. They were astounded beyond measure, saying, He has done everything well. He even makes the deaf to hear and the mute to speak. Isang storya ng pagpapagaling, isang storya ng pag-asa, isang kasaysayan ng pananampalataya, isang paglapit kay Jesus at pagsasabing, Panginoon, haplusin mo po siya nang siya ay gumaling. Ito rin po ang kasaysayan ng ating buhay. May parte sa ating buhay na kung saan nangangailangan ng haplos ng Diyos. Isang haplos na nagliligtas. Isang haplos na kung saan gumagaling tayo mula sa anumang uri ng kasiraan, kasalanan at kadiliman. Sa ating pong binasang Ebanghelyo sa araw na ito, inilapit kay Jesus ang isang taong hindi makapagsalita. Mayroong kapansanan, pinagaling ni Jesus ang taong ito. Mahimala ang Panginoon, maraming milagro ang kaniyang ginagawa. Kaya naman ang mga tao'y naglipana. Naging tanyag si Jesus kahit siya magpunta. Sinusundan siya. Nagsisiksikan ang mga tao para lamang makita at mahaplos ang Panginoon. Nang sa gano'y mahaplos din sila ng pagpapagaling. Ano ang kailangan nating gawin upang tayo ay mahaplos, upang ang Panginoon makapasok sa ating buhay? Ephata, be open. Ito po ang imbitasyon ni Jesus sa ating lahat. Ang sakit ay sanhi ng pagsara natin ng buhay sa Panginoon. Sakit espiritual. Isinasara ang ating buhay, pananampalataya. Isinasara natin ang ating buhay at hindi na nagdarasal, hindi na nakikipag-usap sa Kanya. Sa punto na isinara mo ang iyong buhay sa Panginoon, kinakailangan mong sabihin, Panginoon, tulungan mo po akong buksan itong muli. Sapagkat ang kadiliman, sapagkat ang kasalanan, sapagkat ang iba't ibang uri ng sakit espiritual ay naglipana na sa aking buhay. Be open. Buksan mo ang iyong sarili alang-alang sa Panginoon upang ang kaniyang milagrosong haplos ay makapasok sa iyong buhay. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, haplusin mo ang aming buhay. Magkaroon nawa ng tunay na kagalingan ang bahagi ng aming buhay na mayroong kasiraan, na mayroong kasakitan, at mayroong kadiliman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito. O kaya naman po i-search Father Fiel Pareha. God bless you po.